Inutusan kaya ng mga Duterte itong mga retired generals na to, 'di ba, na bumuo ng isang plot, ng isang grupo para ho magkaroon ng kodita para mapatalsiko si Pangulong Bongbong Marcos. Sorry, it's DJ. So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto nga guys, no, yung grabe, nakakawindang na balita kahapon. Naluloka ako sa mga eksenang ganap. Sabi dito guys, oh, former military officers behind destabilization. Sabi ho yan ni AFP Chief Romeo Browner. Grabe. Nagbigay na ho siya guys ng clue, former military officers. Nagsplok na siya. Sinabi ho ni General Browner na meron hong mga retired general, diba, mga pensyonado na ng mga generals na bumubuo ng isang plot para magkaroon ho ng kodita dahil balak ho nilang patalsikin ang current administration. Ako guys, sa totoo lang parang ang kapal naman ng mukha nila sa part na gusto nilang patalsikin ang administrasyon ngayon habang tumatanggap sila ng pinapalamon ng gobyerno sa kanila, pinapalamon na pensyon sa kanila. So, bago kayo bumuo ng isang plot, 'di ba, sana, ng isang kodita, you must think of it na tumatanggap kayo ng pera ng gobyerno tapos ang kakapal ng mukha nyo para bumuo kayo ng isang kodita. 'Di ba? Nakakahiya. Asan yung ano nyo, 'di ba? Yung pagmumuka nyo doon. Wala, makakapal yung mukha eh. Anyway, 'di ba, ito na nga, nagsplok na si General Browner. So, first clue natin dyan ay mga retired generals. So, ngayon, mamaya may papangalan akong dalawang generals na na-research ko. Connect the dots lang naman ang nangyari dito sa akin. Kung sino-sino itong mga retired generals na to na nagpaplano ng isang destabilization. Anyway, sabi naman din daw ho ng ng mga vloggers, ibang mga experts. Tapos nagtanong-tanong din naman ako sa mga followers ko na kilala din naman daw ho natin itong mga taong bumubuo ng isang plot, isang kodita, isang destabilization para ho patalsikin ang ating government. Although medyo hindi ho matibay ang ating reference, pero talagang fit na fit naman ho yung ipapakita kong article, ipapakita kong screenshot sa inyo. So, ang kailangan lang ho natin dito ay masinsinang research kasi sa totoo lang guys, ako hindi ko talaga sila kilalado lahat. Pero, buti na lamang ho, merong mga nagsplok din sa aking mga vloggers, tinulungan din ako na mag-connect the dots. So, anyway, ito na, himay-himayin natin yung eksena. So, basahin natin tong balita. Former military officers behind destabilization. AFP Chief Browner. So, some former military officers are behind destabilization attempt against the administration of President Marcos, Armed Forces of the Philippines. AFP Chief General Browner, Romeo Browner confirmed yesterday. So, Browner divulged the reported unrest during the change of command ceremony at the Western Mindanao Command between outgoing West Mincom Chief Major General Steve Crespillo and incoming Head Lieutenant General William Gonzales. Anyway, ipapakita ko na lang yung video ni General Browner. Marami po tayo narinig ngayon, masasabi natin mga destabilization efforts. May mga nagsasabi na dapat palitan ang ating Pangulo dahil sa maraming rason. May mga nagsasabi na dapat ay magkaroon ulit ng kudeta. And sadly, some of them were former officers of the Armed Forces of the Philippines. At nakausap sa tuloy yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in a democracy. But please, do not involve the active personnel of the Armed Forces of the Philippines. Kaya panawagan ko sa ating mga kasundaluhan, officers and enlisted personnel,
huwag tayong sumama sa mga ganitong mga movements. Maraming nag-encourage, hinihikayat ng individual members natin. Once we find out that any one of our active personnel are involved in this, we will act swiftly but judiciously. Okay? So huwag na. Huwag na natin mag-isip. Maawa na tayo sa ating bansa. Let's give our country a chance to move forward to progress. So, yun na nga. Narinig yun naman ata, no, guys? So, sa madaling sabi, medyo hindi ko kasi masyadong narinig ng maayos kasi medyo basag ang audio, 'di ba? Pero meron namang subtitle dyan na nilagay ni Takeru Miyamoto kasi sa kanya yung video na yan, hiningi ko. So anyway, sabi dyan sa video na yan, wala naman daw problema kasi we are living in the democratic country. So nasa demokrasyang bansa tayo. There's nothing wrong. Pero, 'di ba? Sige, sabi niya gawin niyo yung gusto niyo, walang problema dyan. Pero yung kanyang pino-point out dito is wag nyo nang i-encourage. Wag nyo nang isama ho yung mga aktibong sundalo ngayon. 'Di ba? Yun lamang ho yung pinupunto niya. Gumawa kayo ng isang plot. There's nothing wrong. Sige, go. Pero yung isasama niyo yung mga active personnel, mga aktibong sundalo ngayon, parang, 'di ba? Nakakagago. So ito isa pa to guys sa babasahin ko ngayon. Pangalawang clue natin. Tingnan niyo ha. So, and sadly, some of them were former officers of the AFP. Yan, isang clue, former ko, no? And I talked to some of them, I said them, sir, you have a right to do that because we are in the democracy. But please do not involve the active personnel of the armed forces of the Philippines. Sabi ni Browner in the mixed English and Filipino conversation sa isang live interview. So, according to Browner, many were encouraging individual members of the AFP to join the movement. He said immediately called the officer and the enlisted personnel of the AFP not to entertain such calls. So, ito na guys, yung pinakaano natin dito, second clue. The AFP chief that the reported movement started last September 21 when some groups were calling for soldiers to conduct rallies. We know their purpose, so I am warning my soldier not to join any of these movements because those times are over and we want our country to move forward. So ngayon, September 21, which is dyan ho nag-start ang movement nila. So, if you will remember guys, September 21 is anniversary to ng martial law. So, the question here is, 'di ba, sino ang mga taong nag-encourage nung September 21 na isama itong ating mga active military personnel dyan sa isang movement, sa isang binubuo nilang plot para sa destabilization. Kasi nagsimula yan noong September 21. So, second question here is, sino yung mga nag-rally? 'Di ba? Yung first clue natin, 'di ba, kung matatandaan nyo, retired AFP. So, pangalawan, September 21, dyan ho nag-start ang kanilang movement. So, sa September 21 na yan, meron pa din tayong tanong. Kumbaga, sanga-sanga na to. Diba, kailangan maging si Detective Conan tayo nito. Diba, sa September 21 na yan dyan, sino yung mga taong nag-encourage? At sino yung mga nag-rally? Yan ho yung question dyan. So, anyway, pakita ko sa inyo kasi may nag-send sa akin. Ito guys Kita nyo to, September 21, Avelino Lobrego, TNT Trayo, General Eliseo Rio, Franklin Isaac, Gus Lagman are the frontmen in the crusade for truth. Retired generals are in attendance. The left and the right up against corrupt
government. So, September 21 dyan guys never forget, never again. So, paano ko nasabi? Kasi dyan TN Trayo, General, di ba mga general na sila? So, saan nangyari? At Plaza Bonifacio, the Progressive commemorate at 51 anibersidad ng martial law. Victims and survivors still continue to stand up for human rights. So, sa tanong ko kanina, di ba, na sino yung mga nag-encourage na to? Isa na dito, si Ave Lobrigo, September 21, di ba, sa second clue natin. Pangalawa, itong si nakakaloka to, Leonardo Odono. Yan Col Leonardo O. Odono, retired, PMA class 1964, A, Filipino. So sila, at saka nag-post pa siya, sabi niya, yes, people power na. Mga kababayang nagmamahal sa ating bayan, magsama-sama po tayong lahat. Huwag mangamba. Hindi po tayo pababayaan ng ating military. Makakaasa tayo ng ating armed forces ay isang professional organization. Kaloka. Loyal to our constitution, loyal to the Filipino people, our military will support and protect the people's right peaceably to assemble and the right to petition the government for redress of grievance, the most urgent of which now is grievance against the raging of the 2022 election, which brought into the power an illegitimate government, mga sumisigaw, mga humihiyaw ng 2022 election. Kasi hindi matanggap na pagkatalo ba? Anyway, a government that has no legal authority, no moral ascendancy to govern our country. Huwag tayong matakot, laban tayo, kaya natin to. Yes, people power na. Colonel Leonardo O. Odono, retired, PMA class 1964, A, Filipino. So, sila ho, 'di ba? Sila lang, isa sa mga nagbanggit ko, dalawa sa mga nabanggit ko, na mga nagpaplano, na mga retired generals na nagpaplano ng kodita. Imagine, nakakagago, no? Binanggit niya pa dito yung mga AFP, mga retired military na suportado daw ang rally, 'di ba, ng mga militar. So, retired, imagine retired colonel to guys Tapos ganyan yung bumubukas sa bibig niya. Imagine, nag-uumapaw yung kabulshitan. Retired ka, pensionado ka, palamunin ka ng gobyerno. Tapos yung binubukan ng bibig mo, naghihikayat ka ng people power, kung hindi ka ba naman tanga. Okay, sige, maghikayat ka ng people power as long as hindi ka tumatanggap ng pera ng gobyerno para hindi naman nakakahiya sa mga tao. Pinapalamon ka ng kapal pa ng mukha para mag-aya ng tinatawag na people power. So, yan yung isa sa mga binigay kong pangalan na, syempre, meron naman tayong reference, diba? Retired general, tapos noong September 21. So, yan yung tinutukoy ni AFP Browner. So, ngayon, the really big question here is, suportado kaya to ng mga Duterte? Inutusan kaya ng mga Duterte itong mga retired generals na to, 'di ba, na bumuo ng isang plot, ng isang grupo para magkaroon ng kodita para mapatalsiko si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? That is really a big question. Suportado ba ito? Pinunduhan ba ito ng mga Duterte para mapatalsiko si Pangulong PBBM? 'Di ba? So, question ko lang 'yan. Tapos pag napatalsik, sino yung ipapalit nyo? Si Sarah? Kaloka kayo. Baka naman kayong, 'di ba, ginto na, naging bato pa. So, sabi dito, ng mga nag-comment pagka naman napatalsik si PBBM, sino bang uupong presidente? Di ba si Inday? Magpapauto sa matandang kinakapos na sa katinuan. No to Kupditat. Support PBBM and his administration. God bless PBBM. Truth. Support our government. Diba? Stop making some criticism. Stop making some... Alam niyo guys yung mga
hindi natural movement. Instead of supporting our government for the better future, for the better economy, for fast improvement, instead na yan yung gawin nyo, bakit ginagawa nyo yung mga ganitong bagay? What is the reason for that? 'Di ba? Hindi nyo matanggap na presidente natin Pangulo ngayon? Or merong mga taong nasa likod nyo? 'Di ba? Yun lang yun eh. So, para sa akin dito no guys, ang akin lang naman, bago kayo mag-set ng audit bago kayo mag-set ng isang plot ng destabilization, make sure naman na hindi kayo kumakain ng pera ng gobyerno. Is that okay? So, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.